Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon yung sagot, response ni Attorney Claire Castro sa pahayag ni BP Sara na si PBBM ay hallmark o scammer. Ito yung pahayag ni BP Sara sa Melbourne, Australia. Nagmaang-maangan pa si Jose Claire Castro, sino daw nambudol. Hindi niya alam sinong nambudol. Okay. Price, he has the hallmark of a scammer. What? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang budol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang budol? Ulitin natin ha. You're not surprised. He has the hallmark of a scammer. What? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang budol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang budol? Yan. Nagtatanong si Jose Claire Castro, sino daw ang nambudol? Hindi niya alam. Well, ako, alam ko sino ang nambudol kasi ako nabudol. Budol is hindi tumupad sa pangako, di ba ganon? O kaya ay nanlin lang. Parang ito ang gagawin ko, ito ang mangyari, kailang hindi natupad. Di ba ganon ang kuha natin sa nambudol? Noong kampanyahan pa, 2022, di ba umasa tayo, BBM, bayan, babangon muli. Ako, marami akong sakripisyo ginawa, personal, although hindi ako napilitan. Personal, gusto kong makatulong kasi nga Marcos loyalist ako. Malaki ang utang ko sa Marcos Sr. Nakapag-aral kaming mag-asawa dahil sa nagawa ng Marcos Sr. Nakapag-aral kami sa isang state college. At narating namin itong kinaroroonan naming mag-asawa dahil sa magandang programa ng Marcos Sr. So akala ko, like father, like son. Kaya nung nagkandidato na itong unity team, nandyan ang Marcos, akala ko pareha sa kanyang ama. Kaya yun, tumulong ako sa kampanya, nag-kalye survey ako. Anyway, hindi ko na lang ako, marami akong hirap sa kalye survey na yan at nanalo. Tuwan-tuwa ako. At maganda naman ng umpisa. Ang ganda ng samahan. Nakakapanghinayang bakit nagkaganito. So, sabi, sinong namumulitika? Ang dahilan kung bakit nagkawatak ang unity team dahil sa sobrang pamumulitika. Sinong namumulitika? Yung mataas ang ambisyon na gustong-gustong magpresidente. Iyon ang dahilan bakit nagkawatak ang unity. Kaya kung hindi lang sana yung pamumulitika nila, yung gusto nilang sila na ang Marcos ngayon hanggang 2028. After that, gusto sila pa rin. After that, sila pa rin. Oh, yun ang nakikita ngayon ng taong bayan. At ang balakid lang sa kagustuhan nilang manatili sa poder, powers that be, si BP Sara. Ayaw nang ginawa nila, impeachment.
Sinong gumawa? Bakit tayo nagkakagulo? Sinong gumawa ng impeachment? Sila. Magpinsan. Nakunuhay, ayaw niya. Kaya lang, wala naman siyang ginagawa. Hanggang salita lang. Oh, sinong nangako ng 20 pesos per kilong bigas? Sinong nangako na ibaba ang mga presyo ng bibilin? Sinong nangako ng magkakaroon ng trabaho? Sinong nangako na wala nang magugutom na Pilipino? Ang daming pangako eh. Oh, tapos tinatanong pa sinong nambudol. Si VP Sara, ano bang pangako niya? Vice President lang eh. Wala akong matandaan ang pangako ni VP Sara. Ang kanya lang is unity, susuporta sa presidente. Oh, for the first 2 years, sumuporta siya. Eh, nung nakita niya na grabe ng pamumulitika ng pinsan, di kumalas, kaya nagkaganito na tayo ngayon. So, nagmaang-maangan pa, sinong nambubudol. Iyon bang pagtratrabaho? Wala, trabaho daw ng trabaho. Pwede kang trabaho ng trabaho, kaya lang hindi na-appreciate ng tao. O yung hindi nagtatrabaho, nakakulong. Pinagtitiwalaan ng taong bayan. Kaya ang laking kahihiyan nila, yung survey ng Pulse Asia, I think April survey ito. Ang trust and approval rating ni PRRD na nasa loob ng kulungan is 63%. Samantala, ang nagtatrabahong presidente na kuno hindi nambudol is only 32%. Oh. Sinong nambudol? Oh. Sa mamamayang Pilipino na umasang bayan sa mga OFWs, klaro kaayo kung sino ang nambudol. Oh, bakit ngayon si VP Sara palaging nagbibiyahe, pumupunta sa mga OFWs? Kasi gustong-gusto siya ng mga OFWs. Bakit ang Pangulo ngayon? 2 biyahe na niya. Malaysia, walang meeting with the OFWs. Sa Japan, nagpunta rin siya doon. Nakipag-meet siya sa mga OFWs, wala na. Dahil napornada na, nadismayado na ang mga OFWs sa kanya. Nabudol? Yes, nabudol sila. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Pasensya na kayo itong hop. Malaking tulong nyo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Ug karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Ug natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop.
karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Salamat sa Ginoo Ginoo kay sa nag-video sa nagtanaw sa video ug sa naghatag sa maong naghatag sin. sa sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Gyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga nakuha na gyud ang kawayan.